housemates. Una na nga rito ay ang paglabas ng dalawa dahil sa isang sensitibong karamdaman. At mamaya, live na live, pakatutukan ninyo kung makakabalik pa si Angelo at James sa bahay ni Kuya. Pero kung may lalabas ng bahay, may nagsisimula na rin namang maglabas ng kanyang special feelings para sa isang kapwa housemate niya. At ito nga ay ang pusong Pinoy na Amerikanong si Brett para sa Pinay na si Fritzy. Sa atin, no? Oh. No, I'm just stretchy. Oh. Wala nga, naglingkod man sumofla. Perfect in every way but one. Ano ba? Palagi akong inaantok is nandyan ka. Kaya nga nakatulog ako kasi boring ko. Stop watching me watching you. Stop it. Ba't kaya tingin sa akin? Siyempre, mahal na kita. Okay, anyway. Si Brett patuloy na sinasamahan si Fritzy. Hindi ka matutulog kasi mag-watch ka sa akin? Yes. What if ganon? Okay lang. Mas nice. Oh my God! Ano ba? Diyan ka lang ha para hindi ko makikita mukha mo. Mas mabuti. Did you tell her already your feelings? I always say joking stuff like, love you, or like, loves Asaka, like that, you know? Stuff like that, and then she laughs. Seryoso ka na ba sa nararamdaman mo? O hanggang biro lang? Nah, seryoso po. First one. Oh, Matt! Ano ba yung pinaka-nagustuhan mo kay Fritzy? Eyes. And she's caring. Sama-saring damdamin na nga ang bumabalot sa bahay ni Kuya. Pero may ilang bagay pong mahirap iwasan hindi lang sa bahay ni Kuya. Naging kakaiba nga ang klima ng Pilipinas nitong mga nakaraang linggo. Naging napakainit sa labas at kung minsan naman ay biglang uulan. At sa loob ng bahay ay naranasan ng housemates ang stress mula sa iba't ibang karanasan tulad ng nomination at eviction ng mga kaibigan. Mga posibleng dahilan para maging madalas ang pagkakasakit ng housemates. Bago pa man sila pumasok ng bahay ni Kuya bilang mga housemates ay dumaan muna sila sa masusing medical test. At lahat sila ay pumasa at nabigyan ng clearance para pumasok ng bahay ni Kuya. Pero sa loob lamang ng halos 2 buwan mula nang pumasok sila sa bahay ay ilang beses muling pina-check up ang mga housemates dahil sa kanilang mga nararamdaman. Pero nitong mga nakaraang araw ay 2 housemates ang mukhang sensitibo na ang karamdaman. At ayon na rin sa rekomendasyon ng mga espesyalista, humantong si Kuya sa isang desisyon na babago sa buhay ng 2 housemate na ito. Okay na yun sila. Ilang araw ang nakalipas nang pina-check up sa labas si Angelo at James at ayon sa bagong medical test results. Ko yung kay Angelo, Pasco. Base sa x-ray niya kasi may naging findings na. Nung una kasi bago siya pumasok, nung April 6, normal ang x-ray niya. Pero itong pinagawa ngayong araw, merong nakikita na fibrocystic lesion doon sa right upper lobe. So nagkakahulugan ito na may infection. Ayon sa mga doktor, ang sensitibong karamdaman ang meron si Angelo at mas makakabuti para sa kanya kung dadalhin muna siya sa ospital. Wala akong sakit. Although he looks very healthy, it may not be prudent to keep him in a place like this dahil nga yung issue ng infection control. Ang ibig mo ba sabihin, Doktor, ang sinasabi niyo sa akin ngayon, kung sakaling lalabas si Angelo para gamutin, ay tatagal ito ng higit pa sa 24 oras?
kailangan mong lumabas ng aking bahay para pumunta sa ospital. Kuya, okay lang po ba ako? Ito ay para sa iba't ibang klase ng eksaminasyon na kailangan mong gawin. Dahil dito, ay pinapaalala ko sa iyo ang aking 24-hour rule. Kuya, kailangan pa po magpa-check up po. Magpa-exam po. Kasi sa akin okay naman po kahit ganito. Kasi normal naman siguro to eh. Angelo, hindi kita palalabasin ng aking bahay